Ang participation ko po ay naganap nung ako po ay OIC for Finance kasi at that time, nung na-receive namin yung AOM. And we had to respond to the AOM. And so because we had to respond to the AOM, I had to get all the documentation that COA was asking for po through that AOM. So ibig sabihin po, hinihingi nyo lamang po itong mga documentation na to para lang ma-justify kung paano ginamit. Pero in actual, hindi talaga doon ginamit. Tama po ba? Parang ganun na pagkakaintindi ko eh. Parang hinihingi nyo lang po yung certification nung nilabasan na kayo ng AOM. Tama po. Tama po. Nung lumabas po yung AOM, saka kayo humihingi nito. Kailangan daw po ng evidence of success. Yes. So kahit na hindi doon ginamit, gumawa kayo ng mga documentation na parang doon ginamit. Parang ganun. Kung tama po yung pagkakaintindi ko. Hindi naman po. Kasi lumalabas po, hindi naman po doon ginamit yung confidential fund. Pero itong documentation na in-issue po nila Yusek Mempin, yun ang sinambit natin sa COA just to justify yung AOM. Sige, dyan naman kayong tatlo. Sige, pag-usapan na natin ito eh. Wala na eh. Nandiyan na talaga eh. Impeach na eh. Diba? Impeach na. So, doon sa sinasabi, tinuran ni dating, ni PBBM na sa press con niya, sinabi naman niya na wala sa mga siguro sa mga kaalyado niya, 'di ba? Ang siya nag-file ng complaint. Hindi kasi sabi niya kahit paano naman sinunod siya hindi mag-file ng complaint. Kaya lang may mga nag-file kasi ng complaint at since may nag-file ng complaint, wala naman, there's no way out eh, 'di ba? Hindi mo pwedeng tulugan eh. At tinulugan to ng house talaga. Natulugan na nga actually eh. Medyo tumagal eh. Pero kung hindi na ito gagalawin, sila yung legally liable. Marereklamo, mapipintasan, mababash. Diba? Dereliction of duty. Yeah, duty, yes. Yun. Pero sige, tingnan natin. Siyempre, alam ko naman si Tay Amic, diba? Alam naman natin, yung iba rito, ayaw talaga nila ng impeachment. Yung iba dito, may impeachment para makapagsalita si VP Sara. Diba? Ang iba rito, gusto, not really for conviction, pero yung impeachment, madinig. Si VP Sara. And may mga interview si VP Sara na sinabi naman niya talaga na mas gusto ko na impeachment. Diba? Kasi doon siya makakapagsalita nang hindi na nababash, na haharas yung iba mga kasama niya sa DepEd saka sa OVP. Diba? Pero syempre, unahin ko muna si Tay Amic. Diba? Tay Amic. Gusto ko madinig sa iyo. Diba? Ngayong impeach na si VP Sara, yung tingin nyo lang, nakahantungan nito. Yung nararamdaman mo. I-include na natin yung mga politika, saka yung mga politikong kakampi niya. Ano sa tingin? Yung feel mo lang. Well, ang pinakauna na kahantungan nito, knowing that this is both legal and political process. Kasi tinanggal ko na yung legal na aspeto nito, honestly. For me kasi, pwede naman nilang VP Sara is not immune from suit. If they have that evidence na gumawa ng krimen, they can file the case in the court. But bakit dito sila dumaan sa political process? Maybe may pag-asa. There is a tendency na the Duterte supporters will all campaign hardly for the senators na alam nila ay kakampi ng mga Duterte. Dahil political na ito eh. Okay, di ba ang sabi nga ni Tay Amic ganito? Bakit hindi na lang sinampahan ng kaso kung mayroon namang mga ginawa na kung may ginawang anomalya, di ba? Yes, attorney. Kasi hindi naman siya immune from suit. Meron kasi, ito, parang kagabi, binanggit ko na to eh. But there will be another gray area on this matter eh, Tay Amic eh. Bakit? Kahit hindi siya immune from suit, hindi mo mapapatanggal, okay, hindi mo pwedeng patanggal ang Vice President in any other way but through impeachment proceedings. Pag sinampahan niya ng kaso, i-assume lang natin. Kasi may sinasabi, pwedeng kasuhan ng anti-terrorism because yung pagbabanta. Meron doon hindi natin sasabing yun ay kakaso, but meron. Pwedeng kasuhan daw ng plunder. Kung so pag ito ay kinaso, halimbawa lang na pumasok, diba? Pumasok. Alam natin na no bail to. Hindi no bail recommended ito. So pag no bail recommended ito, kukunin agad yan, diba? Mga aresto agad yan, like Senator Leila de Lima. So, kung makukulong kasi sabi nila sa panalo ng kaso eh. Kung makukulong dahil no bail recommended yung mga kasong na i-file,
it will round counter doon sa impeachment proceedings kasi para mo siyang tinanggalan, para mo siyang hindi pinagtrabaho as VP, spare tire para man siya ng presidente. Kung makukulong siya. Di ba? Okay, attorney. Iba yung sitwasyon niya with Senator Leila de Lima na nakapagtrabaho pa as senator. Kasi hindi man siya impeachable officer. But VP Sara is an impeachable officer. So, like what I said yesterday, di ba? Like an ombudsman, hindi mo yan pwedeng tanggalan na pagiging abogado. Hindi mo yan pwedeng unang i-disbar. So, unahin mo muna i-impeach bago yan ma-disbar. Kasi pag tinanggal mo lang yung titulo niya na bilang abogado, para mo na rin tinanggalan siya bilang ombudsman. Dahil yun yung requirement. So, pag tinanggalan mo na, disbarred ka na, sabi ng Supreme Court, disbarred ka na. Pag tinanggalan mo siya ng titulo niya bilang attorney, hindi na siya pwedeng maging ombudsman. So, impliedly, napatalsik mo siya ng hindi through impeachment proceedings. Diba? So, baka ganun yung maging dilemma if ever unahin na sampahan ng kaso si VP Sara at magkaroon ng mga cases na no bail. Makukulong mo ba yan o hindi? That's the question. Kasi parang impliedly, natanggalan mo siya ng posisyon kasi hindi siya makakapagtrabaho as Vice President dahil nakakulong siya. So, sinasabi mo, parang attorney, pinainikot mo yung impeachment proceedings. Hindi naman siya impeachment proceedings. so, sa mainam pa rin, attorney, itong impeachment. Yun yung nakikita ko sa decision sa ombudsman. Diba? Kanino bang kaso yun? I forgot na. Basta may kasong ganon, parang ang dating, dahil iba yung posisyon ng isang impeachable officer sa ordinaryong public servant. Diba? So, ang mangyari is dapat ma-impeach muna isang officer bago mo tanggalan ng posisyon. Parang ganon. Or bago impliedly matanggalan siya ng posisyon. So, dapat diretso impeachment. Opo. Very clear, attorney. But attorney, kung let's say makulong siya at hindi siya mag-grant for bail by constitution, there is a rule of succession naman. Pwede naman number 3 kaagad. Hindi. Kasi hindi mo naman siya kasi tinanggalan ng posisyon, di ba? Pinakulong mo lang siya because no bail yung kaso. Pero hindi mo tinatanggalan siya ng posisyon niya as Vice President. Yun ang kaibahan, attorney. So, hindi pwedeng mag-succeed yung Senate President because hindi naman siya natanggal as Vice President kasi hindi naman siya impeached. Correct. Or hindi naman siya convicted, di ba? Pero ano naman pero hindi naman importante ang Vice President as what the President said. She is not important. Bakit pagtuunan natin siya? Sino muna nagsabi niyan? Sino nagsabi niyan? Na hindi mo naman ang Vice President. Tatay niya. Si Daddy po. The President utter that word. Sabi niya nung nag-ano ang impeachment, hindi naman importante si VP Sara. Bakit pagtuunan natin siya ng pansin? Wait. Sorry, sino nagsabi? Hindi ko, si BBM ba nagsabi? Hindi ko natinig. Sabi niya hindi importante ang Vice President? Borrowing the word of Digong. One congressman. I heard the President uttered that word. Sabi niya kasi she's not important in the grander scheme of things. Kasi nga yung stormy na teacup lang yun, di ba? Yun yung context nun. Yeah. Okay, so hindi naman niya sabing hindi importante yung Vice President. Importante yun. Kasi spare tayo siya, whatever happens to the President, next. Ang magsasucceed yan, successor. Yung VP. Di ba? And if ever, tsaka pag wala si President, di ba? Attorney Claire, pag wala ang Presidente, matik the Vice President i-assign ng President. Oo. Kaya nga parang magiging gray area ngayon kung ipapakulong mo nang hindi pa siya na-impeach. Pero Vice President siya, pero hindi siya makapag-work freely. Di parang impliedly lang, natanggalan mo siya ng power as Vice President. Before. Na hindi dumadaan sa impeachment. Yep. Diba? Ganun yung dating. Gray area siya. So kung mag-corona siya, that's her fate. That's her fate. Anyway, hindi nga natin alam kung magtutuloy-tuloy ito. Diba? Although hindi niya sinabing magre-resign siya, pero kung, sabi mo nga, politika, may pagka-politika ito, diba? Kahit sabihin natin mga judges, mga yan, nag-a-act as judges, pero politika pa rin to. So, dapat talaga, tingnan niya, teka na, malalay ba ako dito o hindi? Di ba? Kaya kaya very very crucial din ang kahit sa hindi Duterte supporters, this 2025 election for senators, this will be crucial.
Dahil ang fate ng impeachment, ang fate ng bansa nakasalalay sa 12 ilalagay natin sa pwesto ngayon. Correct. Pero tingin niyo ba, ako si Miss R, tingin mo ba, Miss R? Tingin mo ba? Mas na-trigger ba nung nagkaroon ng insidente na naggalit si VP Sara at sobra yung pagmumura niya? Tungkol kay Atty. Zuleika Lopez to mas lumawak ba ang naging dahilan para ma-impeach talaga siya because yung pagbabanta? Sa aking I ginawa. think so. Yes, para siyang naging last nail in the coffin. Na para kasing sabi nga blunder yung naging expression, yung sinabi niya yung time na yun na nag-live siya. Kasi lumabas yung parang attitude niya. Parang yung character. And tayong mga Pilipino, di ba, very sa atin yung very important sa atin yung kahit paano mabait ka pa rin dapat talaga as a public servant. Walang pangit dapat na mapoportray sa'yo or makikita sa'yo as much as possible even dun sa times na sinusubok ka or tinitest ka. Dapat good conduct kumbaga. Feeling ko yun yung nakasama din talaga. Okay, Addictus Rex, ikaw naman. Kasi, eto, sabi nga ni Miss R, mukhang, sa kanya opinion hindi naman lahat pare-pare na opinion. Medyo naka-trigger din ito. Mas napadali tuloy yung pag-iisip kung i-impeach o hindi. Pero, with that attitude ni VP Sara at that time, di ba? Would it be, parang, is it acceptable? Magiging acceptable ba sa tao if ever na magiging pangulo si VP Sara? O dapat ma-temper niya yun or makontrol niya yung kanyang temper? What do you think? Masyadong mataas po yung emotion niya that time kasi nga po doon sa nangyari doon sa mga tao niya, biruin mo 2 taong trusted niya na ospital Di ba? Makikita mo na talagang very close yung working relationship nila. Iba nga, nagchichismis pa na it's something more than a working relationship pa nga. Pero, what she did, yung outburst niya yun, sinasabi ng iba, it was unhinged. It's showing signs of mental disorders. She was heavily criticized sa international media. And it's putting the Philippines in a bad light na to think na siya yung Vice President ng Philippines saying all those things sa President natin. Kaya coupled with those yung mga outbursts niyang yun, coupled with yung assassination churba it's very disturbing na mismo yung National Security Council natin had to step in and had to do something about it. Pero Attorney Claire kanina, Kuya Amik, Miss R, and Addictus Rex, I like her attitude nung humarap siya sa media, Attorney Claire, na nakita ko kanina. Napakaganda ng aura niya, very peaceful. Yeah. Sana siya? Control. Sana gano'n noon sana ang kanyang pagharap. Sana lang. But of course, hindi mo rin masisisi dahil syempre tao lang din naman. Kumbaga, yung emotion mas nanguna kay Vice President Sara Duterte, Attorney Claire. Yes, pwede kong may singit ko lang tungkol doon. I think siguro kung dahil during the time ako ay nanonood, tulad nung sabi ni Miss R na you need to maintain your tawag nito, maintain mo ang pagkakalmli mo or ano mo. But during that situation, I don't know, siguro even kakabait na tao, kahit siguro pastor ka, pare ka, in that certain situation, I don't think siguro na maisip mo pa na, baka anong sabihin ng tao. Kasi during that time na nasa Zoom sila, yun din ang oras na si Attorney Zuleika ay nag-agony. Nag-agonize siya tapos hindi nila mailabas, humingi sila ng tulong
na mapuntahan sila ng doktor. At that stage mismo na gusto kunin ng mga pulis at this oras ng gabi kunin si Attorney Solica, at yun ang naging option nila na para makita kung ano ang nangyayari. So I think siguro that's his kumbaga human nature lang talaga, na tao lang siya at that moment na naka-react siya ng ganun, considering ng mga story behind at yung present na nangyayari. Pero Tay Amik, kasi ito na, Tay Amik, Miss R, adikto sa... Pero, ang tanong natin, kung sumunod ba si VP Sara sa alintuntunin ng House na wag kang mag-overnight dito, wala namang mangyayaring ganun. Kung una na sumunod si VP Sara, ito sa akin kasi dumalaw siya, anytime you can visit. Kaya lang may oras diba? 10 o'clock, medyo late na, diba? Siguro, hindi siya man lang nagpaalam na mag-overnight siya. That triggered everything. So, being a vice president, for me, ikaw na sana yung unang sumunod sa rules. Para maging modelo ka. Nung hindi siya sumunod sa rules, diba, talagang pinagdiinan niyan dito ako. Diba? Doon naman nagsimula lahat. So, hindi naman tingin ko magkakaroon ng stress na gabi si Atty. Zuleika Lopez kung sumunod lang agad si VP Sara sa rules ng House. Pero attorney, actually, nandun naman siya sa opisina ni Kung Kulong during the time. Kung bakit lang siya napasugod doon dahil nga tumawag si Atty. Zuleika dahil nung gabi na yon ay gusto siyang kunin. Bakit sa ganung oras ng gabi? Dahil ba kunin siya ng ganung oras dahil ba nandun din si VP Sara sa compound ng... I think so. Yun yung dahilan. Diba? Kasi hindi ka namin pwedeng dito, Vice President. Wala kaming security for you. So better lagyan na namin sa labas, bahala na sila sa'yo. Kasi ang nangyari, the way I see it, una, nasa kwarto siya ni Polong. Okay. Pero yung kwarto na yon, it's for office use. Not as hotel, not as motel, for use for motel or for hotel. So walang overnight. Okay, gumamit ka pero as office, hindi para tulugan. So doon pa lang, sana lang, nauna na siyang sumunod sa House. What do you think, Miss R? Yeah, I think so then. Like, wala namang imminent threat during that time na nandun siya, na nangyayari. Kaya tuloy parang yung House or yung staff dun sa House is nag-plan B, plan C. It's because na-prolong yung pag-visit niya. If only she honored yung rules, umalis siya and then check again the next day, bumalik siya, wala naman siguro mangyayari overnight kay Attorney Lopez. So I think yun nga din. And kasi for me, personally, if you are a person in that kind of position, yung level of position na sa government na yun, it takes parang special, it takes more than just being tao lang na madaling masway sa emotion. Kasi that kind of position, di ba, parang handle mo buong Pilipinas, maraming Pilipino, di ba? So hindi pwedeng sa ganong klaseng sitwasyon, madadala ka kaagad ng emosyon. So what more if you're dealing with foreigners or another country, di ba parang yung composure mo, madaling nawawala. Madali kang nagiging, nagiging ballistic, emotional, nagwawala. And what more if mas mabigat na yung kakausapin niya, di ba? About halimbawa terrorism o kaya yung foreign countries, di ba? Addictus Rex, what do you think? Opo. Agree naman po ako doon sa assessment nyo. Nag-respond lang naman yung Sergeant at Arms ng House dahil doon sa yung ginawa po ni Sara is ni VP is unprecedented. Walang gumawa nun, siya lang. So they had to respond real time in a way in accordance dun sa House rules. Di ba? Pumasok, bawal. Bawal po. Pumilit.
they have to cut off the electricity, the water. Tapos sasabihin, inaapi siya. May ipit yung, yung security ng house noon eh. So it's, for me, sana hindi na lang niya ginawa yun. Hindi naman mapapano yung si Attorney Lopez dun sa sa house eh. At that time nga, nung wala pa si VP, parang okay naman yung lagay niya eh. Opo. Na-trigger lang talaga. Kaya lang sabi nga natin, wala, nandun nangyari na. Emotion, Attorney Claire. Sabi naman nila, Yes. talagang pinakita yung pagmamahal sa tao niya. Syempre, iba yon, ibang usapan yon. Pero sabi nga natin, sana naiwasan. Diba? Sana naiwasan. Well, anyway, hindi talaga natin mawawala sa isip natin kung gaano katapang si VP Sara. Yeah. Diba? And even me, I agree. I agree na hindi lumala sa ganun kung hindi siya pumilit na nandun siya. But then, leader as she is, yun ang gusto niyang ipakita na support sa tao niya. And then, something happened like that. Maybe siguro siya, hindi din, uncalculated niya rin na ganun din ang mangyari. Saka na yung emotion pipilitin na tanggalin si Attorney Solica at ilipat. So, dahil nandun na, so that's started everything. Oo. Yes. Kaya O ito na tingin ngayon, ko, alam mo, attorney. dapat tingin ko, dumating yung time na, kaya lang sabi kasi ni Daddy Pangulong Duterte, talaga matigas ang ulo ni VP Sara. Maski na nga siya, hindi niya mapakiusapan, di ba? So, paano pa natin siya masabihan sana, sana meron kayong consultant about anger management. Pero kanina, sabihin niya, Attorney Claire, pero kanina ha, during her speech, nakikinig naman siya, Attorney Claire, sa kanyang mga staff sa OBP and ibang Sara. Ibang PUNT pa rin. Pero I think it's her human nature is she reacts with the situation. So that's the anger, stressful. So iba naman yung case na nangyari na may nag-trigger sa kanya to act like that. But then kung whatever the consequences of her action, ito na yung panagutan. Kailangan niyang harapin. At inaharap naman niya. Ito na nga, Attorney Claire, hindi ba? Ayan. Nga. Tanong ko lang ganito, halimbawa lang. Especially, di ba, may mga tao talaga na merong mahal ang isang politiko. Yung pagmamahal ba na yon, let's say, sabi ko tayo, Amik, yung pagmamahal ba sa isang politiko, up to what extent? Ayan, Tatay Amik. Halimbawa lang, na totoo pala ha, na may anomalya. Up to what extent ang pagmamahal sa politiko? Ako personally, kung may kasalanan talaga siya, so be it. Lahat naman kasi, lahat naman ng mga nagsusupport sa politiko, nagsusupport sila, they have the reason kung anong nakita nila na bakit they support this person. Pero kung yan ay sa na mali pala ako at napatunayan beyond reasonable doubt na talagang siya ay nagnakaw, siya ay may anomalya, it will stop there. Kasi ganun ang halos lahat siguro ng supporters, ganon din ang stand nila kasi hindi ka naman nagpapalo blindly na kahit mali na at may criminal acts na i-tolerate mo pa rin. Ito, Para Tay sa Amik. akin, that's it. Ito, Atay Amik. Darating ba yung time na if ever magda-doubt ka rin kay VP Sara nung nadinig mo, ito ha, kasi lagi ko man binabanggit ito, sabi ko kasi ako medyo sure ako dito kung sa paggamit nung fake certificate, na actually hindi siya fake na gastos. Yung tungkol sa Youth Summit, nadinig mo na yung Tay Amik, di ba? About the 15 million. Okay. Yung AFP, during the hearing sa Committee on Good Government, di ba? Government. May 4 na AFP rito, colonel, na nag-conduct ng Youth Summit. Okay? Ngayon, gumawa si Yusek Mempin na tao ni VP Sara sa Davao pala ng certificate sa mga 4. Yung 4, they did not know kung saan gagamitin yung certificate na ni-request ni Yusek Mempin kasi mista, binigyan. Okay? Tapos, ginamit ito ni Attorney Powa na proof na gumastos ang DepEd ng 15 million. Kasi na AOM na sila ng COA. So ngayon, wala silang mapalabas na resibo for the 15 million
Attorney Powa did not go to SDO. Sino SDO nun? Fajarda, yung lalaki. Hindi siya pumunta kay Fajarda. Dumiretso kay Yusek Mempin to ask na dapat natin itong tapalan, no? Dapat natin tapalan yung 15 million ng resibo. So si Yusek Mempin pumunta sa kamista niya, humingi. And then, Attorney Powa for the DepEd. Wala silang kuhang resibo sa DepEd eh. For the confidential funds ng worth 15 million, tinapal dun. At lumabas yun, hindi alam ng COA yun until na-discover ng House through Attorney Powa na wala talagang gestas kasi hindi pa aamin si Attorney Powa kung hindi nagsalita yung mga colonel na may youth summit kami, totoo yan, pero hindi gumastos ang DepEd dito. Kanya-kanyang gastos to. Kami may ginastos, DSWD kung sumali siya, meron. Local government, sila yung nagtustos doon sa mga youth na umaten. So, DepEd did not use any confidential funds for this youth summit. So, medyo, di ba, ngayon, kahit minsan, kahit papano, for me, ako, syempre nag-doubt na ako sa credibility, lalo na paggastos ng 15 million, that's 15 million. So, maliwanag yun sa hearing. Sabi ko, ayoko na nga banggitin yung Mary Grace Piatos kasi subject to ano pa yan, investigation talaga. Yun kasi umamin kasi nasukol. Diba? Addict to sex, right? Miss Art? Nasukol si Attorney Powa, he could not do anything but to admit na ginamit niya yung mga resibo, yung mga certificate para tapalan yung 15 million ng DepEd. Diba? Minsan nakaka-doubt yun tayo, Amik eh. So, actually, yun pa lang yung sabi ko, medyo sure ako na mukhang delikado dun. Asked by the Office of the Secretary to get report from the You were asked by the Office of the Secretary. By the Office of the Secretary. And who in the Office of the Secretary asked you that? Hindi naman pwedeng magsalita yung Office of the Secretary, di po ba? So there must be somebody from the Office of the Secretary who asked you to do that. And may I know who that is? It's our former Chief of Staff. And who might that be? And who might that be? Former Yusek Attorney Mike Powa po, sir. Yusek Powa. Would you agree to the answer of the Yusek Mempin? Mr. Chair, Congressman Acop, yes, I confirm that. That you asked him to ask for the certifications from the different unit commanders of the Philippine Army? If I may explain, Your Honor. The answer is yes. Mo muna yung tanong ko bago ka mag-explain. Yes diba? po. Yes po. So, tama yung sagot sa akin ni Yusek Mempin. Yes po. Na kayo po ang humingi sa kanya, na humingi siya ng certification doon sa mga units ng Philippine Army na nag-conduct ng YLS. Your Honor, if I may qualify, hindi po specifically on YLS. What I asked for was for any accomplishment. Kasi po yung ayon doon sa AOM na natanggap namin, pag nagbigay daw po ng rewards, you needed evidence of success of the information you received from the rewards. I mean, you received through the giving out of rewards. So because of this, I coordinated with Yusek Mempin to provide any proof of accomplishment para po doon sa rewards na na-disburse ng confidential funds. Thank you. May I ask, you have been in the Army, Yusek Mempin, di ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Ano po ang part ng programang YLS na may kasamang rewards? Could you please tell me which part of that program would require the giving or the awarding of rewards? Which part of the program would require the gathering of information? Kasi yun po yung purpose ng confidential fund ng DepEd. 4 po yun. Now, which part of this? Your Honor, Mr. Chair, for the conduct of YLF per se, there's no in that particular any areas of that for the rewards, giving of rewards, Your Honor, Mr. Chair. Basahin ko man ng ilang beses yung programa na yon, walang nagsasabi doon na pwedeng gamitin yung confidential fund ng isang agency. Would you agree with me? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Yes. So, Yusek Powa, mali po yun. Kasi kitang-kita naman na natin that you ask for these documents to support your liquidation insofar as the confidential fund of the Department of Education is concerned. Kasi hindi naman kaya basically primordial na kasama doon po sa mga events na yun. And yet, you are submitting or you submitted to COA documents to support your liquidation of the confidential fund of the Department of Education. Wala kahit na anong basa ko. Kasi, for your information, Yusek Powa, naging controller ako ng pulis kaya alam ko kung ano ang sinasabi nitong mga membro ng Philippine Army ngayon
Alam ko rin na ginagamit nyo lang yun para i-justify yung expenditure nyo ng confidential fund ng Department of Education. Di ba? You just use that to justify your liquidation of the fund. Di po ba? Yes, Your Honor. Yes. If I may also just, if Your Honor would allow me, Mr. Chair. Sir Michael Powa, you're recognized. Basically, just to expound and just so I can inform the committee factually what happened. We received an AOM back in February asking for certain documents. One of which are the DEPs, which are the document evidence of payment. Another one would be for dung pag may rewards daw, kailangan daw po merong evidence of success. Because I am not aware on how the confidential funds are operationalized, I went to Yusek Mempin, who is our former security consultant, to ask if there would be any document that we would be able to show the COA na meron namang success, on the premise that whatever activity was conducted on the ground by the military was targeted because of information received from DepEd due to those rewards given out. Yun po yung pinanggagalingan ko. And when I received the certifications, I submitted them as such in response lang po to the AOM. Mr. Chair, just a clarification. No? Yes, Congressman Abante, you're I recognized. heard him mention that he is not aware of the nature of the confidential fund. Is that right? Not the nature, if I may clarify, Mr. Chair, not the nature, I understand the nature of confidential funds, but on how it is actually operationalized or used on the ground, under oath, I would like to state for the record that I'm really not aware. Hindi ko po nakita yung fund, hindi ko po alam kung paano siya ino-operationalize on the ground. Ang participation ko po ay naganap nung ako po ay OIC for finance kasi at that time, nung na-receive namin yung AOM. And we had to respond to the AOM. And so because we had to respond to the AOM, I had to get all the documentation that COA was asking for po through that AOM. So ibig sabihin po, hinihingi nyo lamang po itong mga documentation na to para lang ma-justify kung paano ginamit. Pero in actual, hindi talaga doon ginamit. Tama po ba? Parang ganun ang pagkakaintindi ko eh. Parang hinihingi nyo lang po yung certification nung nilabasan na kayo ng AOM. Tama po. Tama po? Tama po. Nung lumabas po yung AOM, saka kayo humihingi nito. kailangan daw po ng evidence of success. Yes. So kahit na hindi doon ginamit, gumawa kayo ng mga documentation na parang doon ginamit. Parang ganun. Kung tama po yung pagkakaintindi ko. Hindi naman po, Mr. Kasi Chair, lumalabas po, hindi naman po doon ginamit yung confidential fund. Pero itong documentation na in-issue po nila Yusek Mempin, yun ang sinambit natin sa COA just to justify yung AOM. Mr. Chair, again, this is just under my impression nung nakuha ko yung certification. No po. The certification po kasi, when I read it, stated that they conducted yung mga YLS based on the information received from LGUs, DepEd, etc. So ang impression ko po, and again, this is just my impression, is that because of the information they received from DepEd, sinagawa nila, targeted kung saang areas yung YLS. Again, that is just my interpretation of the certification, Your Honor. And now, whether or not that is indeed the case, I really do not have personal knowledge to Yes, but you have no idea if the fund coming from confidential fund was utilized from LYS. Wala po kayo idea. I cannot confirm or deny that, Your Honor. Yes, the chair would like to recognize. Yes, please continue, Congressman Akop. Thank you. So, Yusek Mempin, wala pong ibinaba na pondo sa Armed Forces of the Philippines or sa Philippine Army units. Wala. As para sa akin, sir, wala po po, sir. Yung mga units ng Philippine Army which conducted the summits, wala rin po kayong pondong natanggap galing sa DepEd. Would that be correct? Yes, sir. Correct, sir. That's correct. Now, may I ask, bakit kayo nag-issue ng certification? Hindi. That's not you kasi hindi naman ikaw nag-certify eh. Why did you issue certification? Sino po sasagot? Mr. Chair, Colonel Colonel Boransing, Boransing. you are recognized. Mr. Chair, sir, as I earlier mentioned, sir, because almost all of our activities on the ground are multi-stakeholder. When we appear in activities of one or many agencies ask for certifications of attendance. As I have asked the Secretariat to issue us with a certificate of attendance that we attended this activity, we assume that the certification was also for for that purpose. So a lot of other national government agencies and local government units asked for certifications in that manner also. So you're trying to tell us that it was Yusek Mempin which required the submission of those certifications? Siya po ba nag-require sa inyo? Yes, he asked, Mr. Chair. Yes, sir. Was it through a written document or what? He called our commander, sir. Ganun na po ba ngayon sa Armed Forces of the Philippines? Well, sir, the other agencies also, like for instance, the regional offices of the Department of Agriculture, TESDA, they also text me during our activities. So I think it's an accepted mode of unofficial communication, sir.
For your information, yun pong purpose ng confidential fund ng DepEd in its accomplishment report ay 4 po, for your information. Number 1, counterinsurgency programs. Number 2 is abuse prevention and control within schools. Number 3, anti-illegal activities operations and anti-extremism and terrorism programs. Di po ba? Nowhere could I find dito po sa accomplishment report na sinabmit ng Office of the Department of Education where I see na yung activity ng Armed Forces of the Philippines is enumerated. Wala eh. Wala akong makita. And yet, yung mga ginawa niyong activities ay nandun ngayon dun sa liquidation ng contingency fund ng DepEd. Bakit gano'n? Yusek Mempin, did you not ask why? When you were asked to get certifications or to secure certifications from those units of the Armed Forces of the Philippines which conducted the YLS, hindi mo tinanong bakit? Your Honor, Mr. Chair, as former Yusek po mentioned, I was also informed that the Office of the Secretary needs some impact or outcome of the efforts of the Department of Education in terms of protecting the youth, including the out-of-school youth and some IPs. So I was not aware of that is the purely justification for the confidential fund. So I coordinated with the Philippine Army commanders, my former colleagues, to give feedback or in terms of certification that they have conducted YLS in coordination with various stakeholders to include Department of Education. So yun po yung parang pinaka-basis ng coordination ko po sa mga Philippine Army units na nandito po ngayon. Kasi maski sa certification, Yusek, wala rin akong nakitang na amount na nakalagay doon sa mga certifications ng mga unit commanders ng Philippine Army. Wala. So, may ibang purpose lang yung pagkuha nyo ng certification na yun. And as I've said, it is used to justify yung expenditure o pag-spend ng confidential fund ng Department of Education. But that's 15 million lang. The rest, sabi ko, bahala sila mag-imbestiga dyan. Yeah, and of course, lalabas din naman yan sa sa audit. So, mabas nga eh. Oo. Kaya nga kahit doon sa confidential fund, because I know because once I was in the local unit and I am used to liquidate as well confidential fund and intelligence fund. So in that way, may kunti akong understanding dyan, no? For the use of fictitious name, but then it will still on the COA at kung paano nila i-justify. Like ang iba doon, let's say kumuha sila sa confidential fund, pero on that confidential fund ang pinakita nila na resibo ay table, parang lumabas din to yung mga mesa, either computer or ano. So dahil hiningian sila ng justification tungkol doon or pinapasagot sila, it's up to them to justify kung bakit ganon ang out of that confidential fund, bakit ganon ang binili nila. Pero pag hindi, be liable. Diba? Anyway, thank you. Okay, Miss R. Anything to say? Natahimik si Miss R. Yung pagmamahal sa mga politician ba? Well, for me, hindi naman natin sila dapat mahalin. I mean, binoto natin sila dyan para magtrabaho, hindi para maging idol natin or maging kaibigan natin. Dapat tinitingnan natin kung nagtatrabaho talaga sila ng matapat. Kasi yun naman ang gusto natin lahat, pare-pareho. Yung tapat sa trabaho, tsaka yung effective sa trabaho. Yun lang for me. Thank you, sir. Alam mo, Miss R, sa susunod ang vlog mo, politika na ha. Patok yun. Patok yun. Ganyan. Sa makeup lang tayo, attorney. Hindi na, mag-iba ka na daw. Iba ka na lang content. Take it from attorney. Yes, di ba? Addictus Rex. Gerard, Opo, magandang gabi po sa lahat.
Uy, kinilig! Sa susunod, addict to sex, ilong mo naman ang nakikita ko. Mata mo parang nakatingin lagi sa amin eh. Oo, isang nakaka-inlove yung mata niya, Attorney Claire, no? Ako pag nakita mo, nailag ka talaga. Oo nga. Ayan. Addict to sex, magpaalam ka na. Marami pa Sinataboy ka, no? Isang linggo na lang, Valentine's na. Oo nga. Magandang gabi po sa lahat. Salamat po. Thank you sa script. Thank you sa script. Galing. Kaya ako nga tinapik ito eh. Kasi nandiyan si Tay Amik. Yun. Kasi parang iba-iba tayo. Balance, Attorney. Turing naman kung pare-pareho tayo ng utak. Balance. Naku, I won't lie. I will be honest to myself and I will be honest to you kung ano appreciation ko sa mga bagay-bagay. Of course. Yeah. Ako muna po si Rajuman Jenny Pahilanga sa ngalan ni Rajuman Rod Marcelino. Sir Rod. Yes po. Attorney Claire. Hanggang sa Lunes, magkita't magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Cas, nagpapalalang. Huwag tulugan yung karapatan.